The Fox News Decision Desk can now officially project that Donald Trump will become the 47th President of the United States. And now it's going to reach a new level of importance because we're going to help our country heal. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. Napakaraming mga matitinding pahayag itong si Donald Trump na ibabalik niya ang bansang Amerika sa paanan ng Diyos. Ano ang meron sa bansang Amerika at nais ni Donald Trump na ang kanyang bayan ay muling makilala ang ating Panginoong Diyos? Hello, what's up mga sangkay? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. Huwag niyo pong kailimutan na isubscribe ang ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Today mga sangkay, pag-uusapan po natin ang matinding plano ni Donald Trump sa bansang Amerika na muling ibabalik niya ang kanyang bayan sa harap ng ating Panginoong Diyos. Masyadong matunog mga sangkay ang pangalan ngayon ni Donald Trump sa iba't ibang mga pahayagan na ibabalita mga sangkay ang grabing pagkapanalo ni Donald Trump sa halalan doon po sa bansang Amerika na kung saan tinambakan ang kanyang kalaban na si Kamala Harris. Maraming mga political analyst mga sangkay ang nagsasabi na kaya daw po nanalo si Donald Trump dahil po sa napakahaba po ng kanyang panahon na iginugol para po sa pangangampanya at pangungumbinsi sa mga Amerikano na aayusin muli niya ang Amerika bilang bahagi po mga sangkay ng kanyang pangangampanya. Samantalang ang kanyang kalaban naman po mga sangkay na si Kamala Harris ay may maiksi lamang pong panahon na iginugol sa pangangampanya. Isa pa sa dahilan mga sangkay ay ang matinding error ng pamunuan ni President Biden nung hinayaan niya mga sangkay na makapasok ang iba't ibang mga lahi na ilegal na manirahan sa bansang Amerika. Subalit mga sangkay, kung pag-aaralan po natin ang totoong naging kalagayan ng bansang Amerika, masasabi po natin na hindi po ito ang nagpanalo kay Donald Trump. Ang sinasabi po nilang mahabang panahon ng pangangampanya. Ang nagpanalo kay Donald Trump mga sangkay ay ang kanyang sinseridad na ibalik muli ang bansang Amerika sa dating kalagayan neto na pagiging isang makadiyos na bayan. Kung pag-aaralan po kasi natin ang kasaysayan ng bansang Amerika, karamihan po sa mga naunang namuno sa United States of America ay inilapit po ang bayan na ito sa Diyos. Kung kaya't mga sangkay, bawat mga statement ng mga nagiging pangulo sa bansang ito mga sangkay, kabahagi po lagi ang ating Panginoong Diyos na sinasabing nag-establish ng bansang ito. Ayaw po ng mga naunang mga leader ng bansang Amerika na mawala ang koneksyon ng mga Amerikano o ng mga tao doon sa Diyos. Dahil nalalaman po nila mga sangkay na tanging Diyos lamang ang magpapala sa bayang ito. Sa unang panunungkulan ni Donald Trump sa bansang ito, 2016, nung nanalo po si Donald Trump sa unang pagkakataon bilang Pangulo ng bansang Amerika, dito nagulantang lahat mga sangkay dahil po sa mga pambihirang mga plano nito sa bayan nila. Isa na po dito mga sangkay ay ang pagbabalik ng sistemang pagtuturo ng Biblia sa mga eskwelahan. Iminungkahi po ni Donald Trump mga sangkay na ang salita ng Diyos o Biblia ay dapat maibalik sa pagtuturo sa mga schools or universities doon po sa kanilang bansa sapagkat ito po ang orihinal na sistema sa bayan nila. Masyadong pinag-usapan po ito ng mga Amerikano at ang Christian community doon sa bansang Amerika ay natuwa mga sangkay dahil muling nagkaroon po sila ng Pangulo na malapit sa Diyos at mas ninanais pa neto na ilapit ang lahat ng mga tao, mga sangkay, na naliligaw ang kanilang paniniwala at pananampalataya sa Diyos. Bago po pumasok si Donald Trump noong 2016, mga sangkay, matindi po ang nangyayari sa bansang Amerika. Rampant po ang kasalanan. Iba't ibang klaseng kalayawan ang ginagawa po ng mga Amerikano na pinapauso po ng Hollywood. Kung papansinin po natin mga sangkay, yung Hollywood, pinauso po nila ang paggamit ng pangalan ni Jesus Christ bilang isang common na expression. Jesus Christ. Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ.
Jesus Christ. Jesus Christ. Isa pong pambabastos sa dakilang pangalan ng ating Panginoong Hesus na hanggang ngayon mga sangkay mapapanood nyo yung mga Hollywood movies na ginagawang expression ang pangalan ni Jesus Christ. Alam po natin mga sangkay na ipinagbabawal po ito sa salita ng Diyos ang paggamit sa mga walang kwentang bagay. Isa sa mga matunog na statement noon ni President Donald Trump sa kanyang unang termino ng pagiging Pangulo ng bansang Amerika ay ayon po sa kanya, in America, we don't worship government. We worship God. Isa pong makapangyarihang salita, mga sangkay, na nag-o-honor sa dakila at makapangyarihang Diyos. Pagpasok kaagad ni Donald Trump ang sangkay, malaki ang pagbabago sa US. Lahat halos, mga sangkay, nang ipinagbabawal sa Biblia ay tinanggal niya. Kagaya na lamang po ng nagiging common at the time, mga sangkay, na pagtatayo ng mga simbahan ng mga satanista. Ang mga grupong ito, mga sangkay, ay inalis ni Donald Trump itong mga satanic churches kung tawagin. Dahil at the time, bago po maupo ang isang Donald Trump sa kanilang bayan, rampant po ang kasalanan ng mga Amerikano, mga sangkay. Napasok na rin po sila ng mga satanista na hindi na rin po nakapagtataka kung bakit nalugmok ang kanilang bansa. Kung pag-aaralan po natin ang kasaysayan ng bansang Israel, every time po na nagkakasala sila sa harap ng ating Panginoong Diyos, ang kanilang bansa ay napapariwara, natatalo sa mga digmaan hanggang sa nagkakasakop-sakop. Isa sa mga sumakop sa bansang Israel ay ang Assyrian, Babylonian Empire, Persian Empire, at marami pa pong iba na mga imperyo na sumakop sa bansang Israel dahil nga po sa kanilang mga matitinding kasalanan na harap-harapang ginagawa sa ating Panginoon. Ayon po kay Donald Trump, in America, we don't worship government. We worship God. Isang matinding salita, mga sangkay, na nag-o-honor sa dakilang may likha. Dahil totoo yun, mga sangkay. Dapat nga lang naman na ang isang bansa hindi sumasamba sa gobyerno, kundi sa Diyos lamang. Dito sa Pilipinas, mga sangkay, ay ibang-iba. May mga taong nagiging panatiko sa mga politiko na sinasamba na po mismo ang mga leader ng ating bansa. Hindi po tama yan, mga sangkay. Ang dapat nating ginagawa ay pinapanalangin itong mga leader ng ating bansa nang sa ganun magkaroon po sila ng guidance mula po sa ating Panginoong Diyos sa lahat ng kanilang mga desisyon. Pero ang maging panatiko at sumamba sa mga politikong itong mga sangkay ay hindi po tama. Kung kaya tama po itong si Donald Trump na ayon pa sa kanya, sa Amerika, hindi tayo sumasamba sa gobyerno. Sumasamba tayo sa Diyos. Maraming beses, mga sangkay, nagbigay si Donald Trump ng ganitong klaseng statement bilang paalala sa mga Amerikano na sa Diyos lang dapat magkaroon ng pagtitiwala. For too long, politicians have tried, oh have they tried, to centralize authority among the hands of a small few in our nation's capital. I see them all the time. Bureaucrats think they can run over your lives, overrule your values, meddle in your faith, and tell you how to live, what to say, and where to pray. But we know that parents, not bureaucrats, know best how to raise their children and create a thriving society. And we know that families and churches, not government officials, know best how to create a strong and loving community. And above all else, we know this. In America, we don't worship government, we worship God. At neto lamang, mga sangkay, kumalat po ang isang video na itong si Donald Trump ay nagsalita habang hawak po ang Biblia na ayon po sa kanya, dadalhin po niya muli ang bansa nila sa ating Panginoong Diyos. Ibabalik daw po muli niya, mga sangkay, ang salita ng Diyos o ang Biblia sa bansang Amerika. Bakit nga ba gustong mangyari ito ni Donald Trump, mga sangkay? Alam po kasi ni Donald Trump na ang Biblia ang solusyon para mas lalong makilala ng mga Amerikano ang ating Panginoong Diyos. Sapagkat sa panahon natin ngayon, mga sangkay, ang bagong henerasyon masyado pong involved sa social media at nakalimutan po nila ang salita ng Diyos. Kahit dito sa Pilipinas, nangyayari yan, mga sangkay. Mas nauuna pong malaman ng maraming mga tao ang mga eksena sa politika at mga artista kaysa po sa basahin ang Biblia. Kung kaya't kinumbinsi po ni Donald Trump, mga sangkay, ang lahat ng mga Amerikano na magkaroon ng Biblia sa bawat tahanan ng kanilang bansa. I'm proud to be partnering with my very good friend Lee Greenwood, who doesn't love his song God Bless the USA, in connection with promoting the God Bless
the USA Bible. This Bible is the King James Version and also includes our Founding Father documents. Yes, the Constitution, which I'm fighting for every single day, very hard to keep Americans protected. Also, the Bill of Rights, the Declaration of Independence, and the Pledge of Allegiance are all part of this. God bless the USA Bible, and it's just very important and very important to me. I want to have a lot of people have it. You have to have it for your heart, for your soul. Many of you have never read them and don't know the liberties and rights you have as Americans and how you are being threatened to lose those rights. It's happening all the time. It's a very sad thing that's going on in our country, but we're going to get it turned around. Religion and Christianity are the biggest things missing from this country, and I truly believe that we need to bring them back, and we have to bring them back fast. I think it's one of the biggest problems we have. That's why our country is going haywire. We've lost religion in our country. All Americans need a Bible in their home, and I have many. It's my favorite book. It's a lot of people's favorite book. This Bible is a reminder that the biggest thing we have to bring back America and to make America great again is our religion. Religion is so important. It's so missing, but it's going to come back, and it's going to come back strong, just like our country is going to come back strong. In the end, we do not answer to bureaucrats in Washington. We answer to God in heaven. Christians are under siege. We must protect content that is pro-God. We love God, and we have to protect anything that is pro-God. We must defend God in the public square and not allow the media or the left-wing groups to silence, censor, or discriminate against us. We have to bring Christianity back into our lives and back into what will be again a great nation. Ayon po sa Psalms chapter 33 verse 12, "Blessed is the nation whose God is the Lord." Pinagpala daw po mga sangkay ang isang bansa na ang Diyos ay ang ating Panginoon. Ibig sabihin mga sangkay, ang isang bayan o isang lupain na nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos, hindi niya pahihintulutang mapahamak, bagkos pagpapalain niya ang bansang ito. Hindi papayag ang ating Panginoong Diyos na may mangyaring hindi maganda sa isang bansang nananampalataya sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. Ito marahil ang nais ni Donald Trump mangyari mga sangkay sa kanyang administrasyon ngayon, na ang lahat ng mga Amerikano ay muling luluhod sa ating Panginoong Diyos. Dahil sa tuwing luluhod ang isang tao sa ating Panginoon, mayroong pagpapala mula sa kalangitan na bagamat hindi po nakikita ng ating mga normal na mga mata, pero sa spiritual realm mga sangkay, kumikilos po ang pagpapala ng ating Panginoon mula sa langit at ibinubuhos papunta sa isang bayan o bansa na nagtitiwala sa Kanya. Ito po ang nakakakilabot at kahangahangang gagawin ni President-elect Donald Trump sa bansang Amerika. Muling ibabalik niya ang mga Amerikano sa paanan ng ating Panginoong Diyos. Ano po ang inyong komento mga sangkay sa ating napag-usapan ngayon? Just comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe ang ating YouTube channel.